Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pumunta ang mga magulang ni Camille sa present kung saan susumbong nila itong si David at kakasuhan nila ito. Dito na nga nakita ni Mando itong pamilya ni Camille at kung saan sinabi ni Mando kung bakit andun si Camille. Agad-agad naman si Mando ay pumunta kay Marites at sinabi dito kay Marites ang katotohanan na andun ang pamilya ni Camille at nirereklamo nila si David. Agad naman itong pumunta si Marites at saka si Santino at talagang pinuntahan nila ang pamilyang ni Camille. Dito na nakita ni Marites ang pasalubong na pagpunta ni Rigor at ni Lena. Dito nakita ni Marites ang kamay ni Lena na sa balikat ni Rigor. Agad naman itong pumunta si Rigor sa kay Marites na kung saan itinanong kung bakit at ano ang nangyari. Agad-agad naman silang pumasok doon at kung saan kinausap ang pamilya ni Camille. Dito na nga ay talagang galit na galit ang pamilya ni Camille kung saan talagang gusto nilang kasuhan itong si David. Tinawagan ni Marites itong kanyang anak na si David na kung saan pinapapunta doon sa police station. At pumunta naman si David at dito na nag-usap ang lahat na kung saan hindi pinili ni Camille ang kanyang pamilya at pinili pa rin niya si David. Dito na naman nagkagulo ang lahat na kung saan talagang galit na galit si Rigor sa kanyang anak na si David. Dito na nga ay sinabihan niya na hindi pa tayo tapos at kung saan inurong ang demanda ng dahil lang kay Camille. Hindi niya dito tinuloy at kung saan bumalik siya sa piling ni David. Dito na umuwi sila sa kanilang pamilya na kung saan talagang napaka maraming iniisip itong si Marites sa kanyang mga nakikita. Hindi lang isang beses, dalawang beses at tatlong beses niya itong nakita si Rigor at saka si Lena. Dito na namumuo ang kanyang isip at kaba na kung saan parang kakaiba itong dalawa. Agad-agad naman itong pumunta sila ni Tanggol sa kay Bubbles na kung saan gusto nilang kumain. Nakasalubong nila si Chipispina at sinabi dito na ililibre ni Chipispina lahat ng kanilang kakainin. Dito na sinabi ni Bubbles na napakaswerte ni Tanggol kay Chipispina na kung saan bilib na bilib siya dito. At si Chipispina at si Warden ay nag-usap na kung saan talagang sinusunod ni Chipispina ang lahat ng mga piling ni Tanggol na kung saan baka katulad din ito ni Bong na lalaki ang ulo. At sinabi dito ni Chipispina na may panghawak siya dito at alam niya kung paano pa iikutin si Tanggol sa kanyang mga palad. Dito na nga ay talagang nagkasalubong ang grupo ni Bong at saka ni Tanggol na kung saan dito sila nagharapan. Dito na sinabi ng grupo ni Bong sa kay Tanggol na kung saan ang angas-angas nila at talagang may porsigido silang kitilin ang buhay nila ni Tanggol. Hindi nga sila umobra dahil sa hindi sila pinapatulan dahil sa sabi ni Ben na talagang inaasar kayo at kung saan pag naasar tayo ay tayo magsisimula ng gulo. At agad naman itong lumikas na lang sila ni Tanggol at hindi na nakipag-usap sa kanila. Dito na talagang taimtim na nanalangin si Tanggol at talagang nahalata ng kanyang mga kasama na nagsisisi siya sa kanyang ginagawa na kung saan pumatay siya ng isang tao na wala namang kasalanan sa kanya. Dito na nga ay nang humingi siya ng tawad kay Senyor Nazareno na kung saan talagang ito ay hindi siya pinababayaan kahit ano pa man ang mangyari sa kanya. Sinabi niya dito na talagang pinapabayaan na siya ng kanyang pamilya at hindi na siya dinadalaw at nakalimutan na siya. Ang hinihiling niya lang ay sana nasa magandang kamay itong si Mokang at maganda ang kinabukasan. Dito na nga ay nagsabi ang barangay captain dito kay Tendeng na kung saan nagkarayot nga dito sa selda. Nalaman ni Tendeng na talagang napaka-tindi ang pangyayari doon na kung saan hindi nila nadalaw itong si Tanggol. Dito na nga ay talagang porsigido itong si Tendeng na dumalaw kay Tanggol at talagang nakaagibat itong kalupitan ni Rigor dahil hindi nga ito papayag. Baka sabi ni Nong Inoy na talagang pagmalaman nito ni Rigor ay gulo na naman. Dito na nagdadalawang isip itong dalawa na kung saan gusto nilang dalawin si Tanggol pero hindi nila magawa. Tinawagan at binalaan na naman ni Ramon itong Red Phoenix kung hindi nila maibibigay ang pera ay talagang magkapatasan na. Dito na nga ay talagang gumawa ng diskarte itong Red Phoenix na kung saan
trinaydor nila ang isang kliyente nila at napatay itong lalaki. Kaya dito na nga tumawag itong isang lalaki sa kay Chief Espina para ito ay tugisin ng Red Phoenix at magbabayad siya kahit gaano kalaking halaga para maipatumba lang ito. At dito na makita ni Tanggol na ang second mission niya ay ang Red Phoenix kung saan sila ang dahilan kung bakit sila nakulong. Dito na nga sinabi ni Tanggol na hindi na siya papayag kung uutusan siya ulit ni Chief Espina. Pero ito ay si Chief Espina ay may alas sa kanya at talagang hindi siya hindi dito kung saan si Owing ang alas ni Chief Espina. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Batang Quiapo. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.